Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan, mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo mga tambay. Di po ba si Representative Kiko Barsaga ay sinuspindi po nila mga tambay ng 60 days, 2 buwan po yan. Ngayon po, pakinggan po natin ang kanya pong pahayag dito po sa interview ng isang broadcaster. At kung ano po ang mga plano ni Congressman Kiko Barsaga na kanya pong mga gagawin, ay ito po, pakinggan po natin si Congressman Kiko Barsaga sa kanya pong mga plano, mga kababayan. Pakinggan po natin. There's plenty of lewd content. Pero ibang congressman nga nahuhuling may kabit pero hindi sila na ethics complaint eh. It's about the timing of the complaint and why they would choose to do that. Since if they were to create precedents where such things were to be regulated and when the ethics committee is capable of suspending, reprimanding, or even expelling politicians once they have a supermajority in Congress, then these types of things can be weaponized by future administrations, and that's the worst part about the ethics complaint. Because personally speaking, the suspension does not truly negatively affect me. It mostly negatively affects the institution as a whole because people are losing trust in Congress, and this will decrease the trust in Congress even more. You mean people might think they're being so defensive? Well, they are being so defensive because I'm the one who is planning to file an impeachment case on Marcos, and coincidentally, I'm also the one who happens to be Oh, we suspended. just had you last week. You didn't yes. say that yet. When did this idea? No, I revealed it already. I posted it twice on social media. Okay. Once in October and once in November. So we're still gathering evidence, not just regarding Marcos's involvement in the flood control, but also his, also Senator Amy Marcos's revelation that he is a drug addict, which is detrimental to our country as a whole if we have a drug addict as So president. this impeachment complaint you plan to file, when do you plan to file it? And can you file? You can file it naman kahit na suspended ka, you know. Well, I'm not too sure about that because I didn't read the rules regarding suspended Okay. politicians. But when are you planning to file it? Who is drafting it for you? You have lawyers? Yes, we have legal teams and we'll see when the time comes. Kasi February 7 yung, the one-year February ban 7. on the impeachment of Sara Duterte will Yes. expire. Are you hoping to do that, your filing, before February 7, or are you open to having it after February? Kasi things would change, of course, after Yes, February 7. Things would definitely change and more evidence would release, more people will release statements against Marcos by that time. So yes, once more evidence has been released against Marcos and once public opinion against Marcos has gradually worsened, then that's when we can start filing. Are you confident you're going to gather enough signatures for that? Well, even if I don't gather enough signatures, that will already prove that Congress itself, a majority of Congress, is no longer serving the people, but rather serving the interests of the Marcos administration. And we've already seen that happen in this instance. This is showing the people what exactly is happening within Congress. But tell us about the charges that you plan to file. Exactly what will be your basis for impeachment? For impeachment, well, the revelation of the drug cases and the involvements of flood control anomalies, and an extra charge that's not revealed yet. But the Constitution is very particular about what kinds of charges can be filed for impeachment. Yes. For example, betrayal Betrayal of of public trust. and so on down the line. So exactly how do you plan to go about this, and what kind of charges do you plan to file? Well, it will be betrayal of public trust because that's very open to interpretation. That could be for anything. For corruption Yeah. and so on down the line. Or even lying about the state of his drug rehabilitation or his involvement in drugs. That can also be constituted as a betrayal of public trust. So depending on what possible grounds you may find, we will still consult with our legal teams. But his involvement in the flood control anomalies and him being the mastermind in all of this, and also in his drug-related revelations made by Senator Amy Marcos would be the most stable grounds that we would have. That's your most solid, you think? Well, there might be more. We might So, but find for now, 3 grounds. We might find his footprints in the DPWH building fire. So that's also another possibility. Yan po mga tambay. Yan po ang plano ng ating congressman na si Kiko Barsaga. At nakita naman po natin ang media mga tambay. Nagbobobobobohan lang at nagtatanga-tangahan na parang walang alam pong ground ng impeachment
kay Bongit na tinatawag na bangag. Nakita nyo po. At syempre po, yung tinasabing meron daw bang numbers, makakuha raw po ba ng maraming numbers sa Kongreso? Sinagot naman po ni Kiko Barsaga. Pagdating po sa numbers, karamihan po ng mga House of Representative, yung tinatawag po ni Kiko Barsaga na crocodile farm, ay lahat po daw karamihan daw po, majority ng mga congressman ay nagtatrabaho hindi sa Pilipino. Nagtatrabaho para kay Bangag, para kay Bongit nagtatrabaho ang karamihan congressman. Nakakahiya, no? Nakakahiya. Pera ng taong bayan ang niwawaldas nila, inuubos nila, kinukurap nila. Pero kay Bongit po sila nagtatrabaho. Nakakahiya. Sabagay, pakapala na lang naman po ng mukha ang mga hayop na yan, umano. Hindi po ba? At yan po ang pinaplano po ng legal team ni Kiko Barsaga. Kaya kahit po siya ay sinuspinde ng 60 days, ay dire-diretso pa rin po. At hindi po siya titigil na mapanagot at ibunyag ang ginagawa pong malawakang korupsyon ng mga buhaya, ng mga ganid, mga swapang sa kapangyarihan at sa pera ng bayan. Hindi po ba? At yan, pinaliwanag po niya. Kahit po pinagtutulong-tulungan po siya ng media, ng mga anchor, alam naman po natin ang karamihang media po sa atin, mga bayan, ay natatapalan po ang mga pagmumuka. Hindi po ba? Sanay na sanay po ganyan ang media sa atin, umano. Pera-pera lang po ang labanan. Kaya nga po sila, isa rin po silang mga bulag. Bulag po, bingi, at nagpapakabobo at nagpapakatanga sa korupsyon sa ating bansa. Kaya nga po na real talk po sila ni Congressman na Kiko Barsaga sa mga ebidensya, sa mga ground na pwedeng ma-impeach ang si Bongit. Hindi po ba? Kasi nga wala nang tiwala Hindi na siya pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Hindi po ba? At isa, nagtaksil siya sa taong bayan. Nagtaksil siya. Dahil nga po yung ginawa niya po ay grabe po yan. Paano kapag kakatiwalaan po? Kung meron kang karga-karga. Hindi po ba? Wala nang magtitiwala sa iyo na matitino na hindi nababayaran. Ang magtitiwala na lang sa iyo, yung natatapalan mo. Yung mga mukhang pera, yan, magtitiwala sa iyan. May trust pa sa iyan. Pero ang matitinong Pilipino, never na magtiwala sa iyo. At yung sinasabi pong ground, ay napakalaki po ng ground na sinasabi ni Kiko Barsaga. Flood control, korupsyon, hindi po ba? Ano pa? Yung pulburon na pinahayag at pinasabog ni Amy Marcos, ni Senadora Amy. Hindi po ba? Napakatindi po yun. Yung revelasyon na pinasabog ni Amy Marcos. Hindi lang po korupsyon ang magiging ground na impeachment. Meron pang pulburon issue. At yan po, mapipilitan na po yan. Sana dumating po ang panahon na ipus po ng mga kaalyado at yung sinasabing nagtatrabaho pa sa taong bayan ng mga congressman, kahit kulang kayo sa numero, ay trabahuhin nyo ng trabahuhin, na isulong ang impeachment na gagawin at ipupus po ni Congressman Barsaga. Dire-diretso lang po dahil po para po mapanagot talaga ang tunay na may kasalanan at utak. Ang utak, ang leader, ang mga leader, ang malaking ulo ng buhaya, mga kababayan, ang nagpapahirap po at mga salot sa ating lipunan, ay sana po ay sila po ang tunay na managot at sila po sana ang tunay na maparusahan, mga kababayan, ang mga hayop na yan na talagang grabe pong pahirap ang ginawa po sa atin ng mga taong yan. Pinagkatiwalaan po natin, binigyan po natin ng maraming boto, pero sa kabila nun, kademonyohan po pala. At pagnanakaw ang gagawin lang po sa atin ng mga damuho na yan. Hindi po ba? At syempre, kitang-kita naman po sa mga media kung paano po nila, i-twist pa ang issue. Pilit pa rin po nila ipinapasok ang issue ng Vice President. Katulad po ng isang anchor
na sinasabing matatapos na raw po ang impeachment ng Vice President at pilit pa rin po niya isinasaksak, mga kababayan, ang impeachment ng Vice President. Kung ang kanya daw pong pagpapile ng impeachment ng Vice President ay pagkatapos ng sinasabing February o mamadaliin niya na, mga kababayan, nakita nyo po, pilit pong isinasaksak ang impeachment ng Vice President na wala naman pong ground at gawa-gawa lang naman po nilang lahat dahil po sila'y sabwatan, mga kababayan. Kung ang media lang po ay makakapili ka lang ng media sa ating bansa, mga kababayan, at ipagbabawal lang po ang media na pag-aari ng mga oligarkiya at pag-aari po ng mga politiko, yan po ang dapat pong baguhin isa sa ating bansa. Na bawal po sana ang media ay pag-aari po ng mga oligarkiya, lalong-lalo po ng mga politiko. Dahil unang-una, bias na agad ang magiging balita nila. Umano. Napakatindi po yan. Yan po ang isang sumisira po sa bansa. Pagka po ang media ay nalason at may pinapanigan na po, lalong-lalo po sa politika. Hindi po ba? Hindi na po nagiging parehas ang mga hayop na yan. Umano. Isa pong nakakasira sa bansa yan, lalo-lalo po sa pag-unlad ng ating bansa. Kaya never pong uunlad ang ating bansa eh. Yung lumalaban po sa korupsyon at nagbubunyag ng korupsyon ay siya pang ginigipit nila. Katulong pa yata ang media sa pagpapabagsak at sa gawa-gawang kwento para lang po masiraan ang kanilang pinababagsak. Katulad po ng ginagawa sa pamilya Duterte. Gamit na gamit po ang mga walangya at nagpakademonyong media umano sa ating bansa. Hindi po ba? Ipagpatuloy niyo po yan, Kiko Barsaga, at alam naman po namin, napakarami pong ground para ma-impeach si Bongit. Hindi lang po korupsyon, hindi lang po droga o pulburon, nahandyan pa ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Bend the law, break the law, justice delete. Hindi po ba? Justice denied. At siyempre, at napakarami pang ginawang katarantaduhan at kawalangyaan na hindi man lang binigyan ng due process ang dating Pangulo. Hindi po ba? Ipagpatuloy niyo po yan, Congressman Kiko, at ang taong bayan po ay nakasuporta po sa inyo. Tuloy-tuloy lang po. At huwag po sanang mababago ang inyong paninindigan para po sa ating bansa. Para po makakuha ng katarungan at muling makabangon, makabalik at maiyahon po sa pagkakalugmok at pagkakadala nila sa pusali at basurahan at kumunoy ang ating bansa. Ituloy-tuloy nyo lang po yan at wala naman pong masasama na yan po ay mananatili na sobrang tagal sa ating bansa. Lahat po yan, lahat naman po ng kasamaan ay may hangganan. Hindi po ba? Hindi naman po ipagkakaloob yan na habang buhay nila ay puro kasamaan po ang maghari sa ating bansa. Mabuhay po kayo, Congressman Kiko, at kami po ay sumusuporta at syempre po dumadalangin din po ang buong sambayanan, lalo-lalo po si Kamanong na kayo po ay maingatan at lalo-lalo po sa kapahamakan. Kayo po ay mailayo sa kapahamakan. Ingat-ingat po, Congressman Kiko. Mabuhay po kayo. Kaya nga sinasabi rin ni Kiko bago tayo magtapos, kung yung mga congressman, nahuhulihan pa yan. Nahuhulihang magnakaw, nahuhulihang may kabit, pero hindi po napapatawan ng suspension. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng comment, like, share, and subscribe at sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. At syempre po yung panalangin po natin sa ating po mga sarili, sa ating sambayanan, at sa pamilya Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo, mga kababayan. At makabalik na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga panalangin, mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Sa muli. Bye-bye.